Ayan, so first of all, congratulations on your first Cinemalaya. Thank official you. entry, right? Yeah. So how does it feel dati? Parang mahilig kayo manood Cinemalaya, di ba last year? Every year. Nanonood Since ka. babae sa septic tank. Tapos ngayon, ayan, nabigyan ka ng project and one of the characters and one of the roles ka dito sa Child Number 82. So, how does it feel? Ayoko umiyak, pero ang sarap sa feeling. And after watching the film, I'm so proud to be part of it kasi masyado siyang madaming micropolitics, ang dami niyang itinuro. First time ko napanood kahit even nabasa ko na yung script before. Parang it feels so new nung napanood ko, and I'm just really proud to be there, and ang gagaling ng lahat ng mga kasama ko. So, sa akin, feeling ko isa sa mga biggest achievement of my life right now. Yeah. And nagkaroon ka ba ng struggle or anything na challenging dito sa pagganap mo ng role mo dito? Kasi parang very, natural. Hindi, I mean, lalo na yung inside joke namin na puso ng pelikula. Kasi parang nung sinushoot yung scene namin, sinabi sa akin ni Direct Team na, Ina, itong scene nyo, ang puso ng pelikula. So, takot ako kasi hindi naman ako umiiyak. I mean, nag-acting workshop ako, pero parang I never tried that. Lagi akong comedy. Diba? So, first time ko yung magdadrama na ang heavy pala. So, ayun, I'm just thankful kay Direct, tsaka sa acting coach namin, and sa Meisner, thank you kasi feeling ko nakatulong siya ng malaki para mairaos yung scene kasi ang galing-galing ni JM. Just ko. What's your favorite part sa film except yours? Or para ano? Siyempre, ang ganda naman sa'yo Yes. Anything sa film na... Well, wait lang. Bukod dun sa AI na picture na family picture namin, nakakainis na hindi ko alam na buwisit. I think ang favorite ko ay yung sinabi ni Mommy Perla kung bakit ayaw niyang ako yung i-push na anak ni Boy Canan, na itong ang bansa natin ayaw sa babaeng leader, sa bakla pa kaya. And many more. Many more, right? About sa fanaticism, di ba, kung paano ang bilis natin makalimot, tulungan lang tayo, pakitaan lang tayo ng konting material na bagay, nakakalimot tayo sa mga ginagawang mali. So, it's very relevant, lalo na ngayon, no? So, I hope a lot of people, lalo na yung mga kapwa natin Pilipino, mapanood to at mag-gets yung mensahe ng film kasi napakadami niyang gustong ituro sa atin lahat. Hindi lang siya comedy, talagang magtuturo siya. Ang daming layers, sobrang sulit nung 2 hours, diba? Thank you! Lalo yung sa part mo. So, sa role mo naman, ano yung gusto mo makuha ng tao dun sa character mo and also dun sa movie itself? Ayun, it's actually very timely siya. Hindi siya parang problema na to, ng struggle na to ng bawat part ng LGBTQIA+ community na minsan sariling pamilya natin tinatakwil tayo. So, I think gusto ko lang matutunan nila because it feels really personal to a lot of gays and other part of the rainbow community na hindi pamilya natin yung magpa-validate sa atin, tayo lang as alone. Like kung hindi tayo gusto ng ating biological parent or family, we can always find a family of our choice, and dapat alam nating mahalin yung sarili natin regardless kung gaano pa kayaman yung pamilya or kung gaano pa siya ka-influential. Kung ayaw nila sa atin, dapat tayo gusto natin yung sarili natin na sure tayo kasi we can always find someone else to be our support system. Agree. And nag-expect ka ba ng awards? Grabe naman yung award. Kasi dito, syempre. Wala. I'm just really happy. Wala akong ina-expect na anything kasi yung pagkakasali ko sa film na to ay award na per se. Kasi fun fact, yung part na nagpa-check up si Kai, yun lang dapat yung role ko dyan originally. Ako lang dapat yung doctor dun sa medic. So, na-upgrade lang siya during the production. So, yes, so during the production itself? Parang tinawagan lang ako and sinabi na hindi na yun yung role ko, na I'm gonna be a supporting na. So, it's a big deal for me already. So, wala na akong ina-expect na anything aside sa sana mas marami makanood ng pelikula and ma-appreciate yung film and yung kwento na gusto naming marinig at mapanood ng tao. And ngayon naman, how does it feel na parang sa ngayon halos lahat parang sinasabi ito yung magiging blockbuster or audience choice dahil ang daming block screening, ang daming mga laging sold out lahat.
Yeah, iba ang mga nagmamahal kay Bunso sa aming child number 82 kay JM. Grabe yung support. So thank you. And I think this is a collective effort dahil lahat naman kami, I think we've given our best and we have supported each other. Sobrang saya ng buong shoot namin sa Ilocos, to the point na may mga minsan ayaw pa namin umuwi kahit flight na namin, gusto namin mag-extend, gusto namin bumalik, ganong level. Sobrang saya, and I hope, parang feeling ko nag-manifest naman siya sa pelikula nung ginagawa na, kasi lahat ay close and ang gagaling talaga. So thank you sa support nyo. Sana nga magkaroon ng theatrical run para mas mapanood pa to sa ibang lugar, kasi napakadami niyang lesson na gustong iwan sa mga tao, lalo na sa culture ng Pilipinas na grabe tayo mag-idolize ng mga artista at ng mga celebrity at mga may pera at mga influential. So I hope maging eye-opener din to somehow kung hanggang saang level ba dapat tayo nagiging fan at kung kailan to nagiging toxic at unhealthy at hindi na tama. And speaking of JM, nabanggit mo nga na sobrang support yung mga fans niya. So kwentuhan mo naman kami sa naging eksena niyo. Paano ba siya katrabaho? Since first full length niya to, so kamusta siya? Yeah, si JM kasi bago pa siya pumasok ng PBB, magkakilala na kami. But hindi kami close, but through Manel. So nung nag-work na kami, syempre dahil magkakilala na kami before, it's easy na. Pero para maging kapatid ko siya at maging ate niya ako, like, yun talaga yung inisip ko. Parang buong Ilocos, like, kinonceive ko na yung idea na kapatid ko si JM. So, alam niyo naman, hilig ako sa lalaki, pero parang wala na ako naramdamang attraction kay JM. Talagang kapatid yung tingin ko. So, okay, kasi sobrang galing ni JM. Like, ako, lagi ko pong sinasabi, pareha sila ni Fiang na parang hindi nila first time, like ang gagaling nila. But JM personally, nung naka-work ko, talagang ang bilis lang. Parang ako naiiyak ako kasi nararamdaman ko siya, binibigay niya, talaga nagkakarga siya, very dedicated siya sa set. Like talagang lagi kayo nakikita nagbabasa, hindi yan nagrereklamo kahit madaling araw na nakailang take, hindi napapagod. Talagang malaki yung paniniwala ko na JM will go far, and this is ito lang ang una sa napakadami pa, kasi very promising ni JM, and I'm gonna support my bunso all the way. Mahal na mahal ko si JM at napakabait na tao, like even outside showbiz. May future talaga siya na like pwede siya maging next comedy, something like that. Yes, alam mo nung napanood ko kanina, yung mga bagsak na natatawa ko, yung mga is not trying to be funny pero nagiging funny kasi yung scene sobrang natural, like wala, fan talaga ako ni JM. Oo, like I mean yung electrical tape na scene, adlib ko lang yun, wala talaga yun sa script. Ewan ko, pero natawa din ako kanina. But yeah, madami naman kaming mga tinwik kasi binigyan na kami naman liberty nila direct, na wag hindi naman kailangan verbatim yung scripts. Yan, thank you, and invite everyone to watch remaining shows of Child Number 82. Yes, what's up mga kananatics, ang mga nawawala at illegitimate na anak ni Boy Kana. Showing na po ang Child Number 82, anak ni Boy Kana, official entry to the Cinemalaya 21. So sana po masuportahan nyo at mapanood nyo. Hindi lang po ang pelikula namin, but lahat po ng kalahok, short film and full length ng Cinemalaya, para po magtuloy-tuloy pa ang Cinemalaya Festival sa mga manayang pantaon. Yeah, congrats! Thank you!